yes. Ang tuturo ko ay yung interVLAN. Ito yung VLAN 1, VLAN 2. Ano sila makikita? First check natin ito. Check natin na ang IP, di pa ang ating IP addressing. Check natin yung configuration. Ito ang gagawin natin. Una ang gagawin is configure ano po tayo sa interface FA 0 no shot muna natin, no shot. Yung exit tayo, gagawin natin sa interface sa interface FA 0. Ito yung sub FA 0.100. ito yung i-assign natin bilang 100. Gawin natin na siya IP address. Hindi mo muna ma-assign ito ng IP address. 92.168.100.1. Kailangan mo na, hindi mo na yung tatanggapin, kailangan mo na gawin ito. Yan sasabi, complete allowed if sabi already acquired part of that one queue. Lagyan mo na siya ng bilan. Encapsulation mo na that one queue, then anong bilan? 100. So yan na bilan 100. So tsaka malagyan na IP address. Ngayon good na IP address, fine. So exit tayo ngayon. Ito naman tayo sa interface FA0 that 100 naman assign natin ito sa bilang 200. Okay, yun na. Kasi gagawin mo natin encapsulation that 1Q bilang 200. Ito 200 para hindi ka malilito. Pag gumawa ng interface 200 dapat bilang 200 bilang 20 FA.20 ganun para hindi ka malilito. Okay na. Ngayon IP address. Ito huwag kayong kakalimutan lagi may IP address. That 200.1 test and tapos tayo din exit. Ano natin show run. Ano mo, check nyo, double check nyo kung satisfy na gawa nyo kasi minsan yan o ganyan nasa inyo na .1Q. Okay na yan. Sub interface, andyan na siya. Ginawa niya. Kailangan meron ito pareho. Pag wala yung hindi nyo mag-fail yun. Kaya dapat check nyo ba ito. Once na nakita nyo, everything is fine. Okay, punta tayo dito sa switch. Enable mo na 50. Tapos punta tayo sa interface FA, hindi gigabit interface. Ito na yung assign ko. Up walang 0 kasi 1 yan. Punta tayo sa router. Yan na ganda naman gagawin yan. Switch port mode, gagawin natin siya block. Ito yan na encapsulation.
encapsulation dapat yan. Ito, encapsulation. Ah. Ito, switch port 10. Trunk, encapsulation. Switch port, mode trunk na siya. Para kasi wala encapsulation. Pakita ko. Import lang encapsulation. Ito yung follow bilang, pero hindi ko muna yung ituturo sa inyo. Maya na yan para medyo yung switch po pag nalanin yan switchboard mode trunk, nagkapin na yan up na. Ngayon ang gagawin nyo naman dito, set nyo yung VLAN. Tayo exit naman tayo, exit. Yan, ito ito yung VLAN muna. Ito VLAN muna. Ito ako na exit VLAN 200 exit. Punta na ako dyan, interface VLAN 100 layer 2 to. Ngayon itong buong IP address 192.168.100.1 hindi, .10 sa VLAN natin kasi yung IP address .1 is sa router, so .10 na lang natin pag dito yung malito .10, pero dahil yung .2 or yung hindi pa nagagamit 245.2 pero yan na exit na interface VLAN 200 naman. 200 tayo sa 200, lagyan natin ang IP address 192.168.200.10 pa rin 255.255.255.0. Yan na siya. Okay na, makita yun, nag-form na siya ng app. Ngayon, exit tayo. Pakita ko sa inyo. Show VLAN na. Show VLAN. VLAN 5. Ayun na. Ngayon ito yung VLAN na ginawa natin. Wala pa naka-assign na port. Nandun lahat sa default sa VLAN 1. Ngayon kukunin natin yung hanggang 12. Lagyan natin sa VLAN 100. 13 to 24 lagyan natin sa VLAN 200. Kung makikita nyo yan, ito yan, itong kalahati na ito magiging VLAN 100, VLAN 200. Ito i-assign natin. Balik tayo. So punta tayo ng config D. So interface range kami kasi para mag range FA0 .1 hanggang 12. Switch port. Siyempre mode access ang laging access. Tapos switch port access, ibig sabihin switch port na to access, malalagay natin sa LAN 100. Ngayon exit naman tayo. Pag tayo interface range FA 0, 13 hanggang 24. Ayan. At interface, dapat interface range and siyempre wag lagi
mode, access dapat, tapos switch 4, access VLAN 200. So exit na, meron na. Kaya natin na exit ulit. Yan na, show VLAN view. Ayan, tingnan niya. VLAN brief, na-assign na natin. Ito na, hanggang 12. Tapos 13 hanggang 16. So, ayan. Na-complete na natin yun. Ngayon naman, ay pupunta tayo dito. Para makaya. Tingnan natin. Ayan. Gagawin ko ito. PC hindi to 100.11 na rin. At 11 din yan. Kapantay sa PC, lagyan natin ng IP address. Ayan, tingnan mo yan. Pag itong gateway nya, ito yung router. So, lagyan natin sa 11 yung PC.11 200.11. Lagyan ko muna ito. 192.168.1.200 pala 200.11. tingnan natin kung lalagyan natin ng gateway 192.200.1. yan yung IP ng router. Okay, ito naman gawin natin itong .11 pero 100.11. So, okay na siya. Tingnan natin una. Tingnan natin yun. Yun na yung router. 1 2 100.11. One more. Yan, titingnan natin. Next, tingnan natin yung PC. .168.100.11 naman. So, yun. Diba? Gotcha. So, ngayon alam niyo na sa VLAN ginagawa. Diba? VLAN, magkaiba sila, diba? Ng network. Gusto nyo mag-experiment, gawin nyo itong ibang kahit class. Pin natin class B. Tapos explore nyo rin, gamitin yan. Yun yung ginawa ko. Tandaan nyo, sub interface. Halimbawa, sub interface nyo is .10. Gawin nyo na yun ang VLAN 10. Kahit anong IP, walang problema. Ginawa ko lang yung 200 para hindi malito. Madaling i-represent na. Tapos yung trunk, importante yun. Dito kasi may .1Q pa. Pero yung sa mga kung mas bago, mas meron ba nalagay na switch port, yung cancellation .1Q, lalo na yung mga luma yun. Pero sa mga bago, automatic na .1Q na siya. So pag ilagay sa switch na cancellation .1Q, understood na. So ngayon try nyo, ayun naman. Ito, matutunan nyo rin yung VLAN kung paano sila segment gamit ng isang switch pero magkaiba ng network. Sige, thank you.